Hello sa inyong lahat. Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Judith Sibuya. Ma'am, sana mapansin niyo po ako. Ulit. Gusto ko sana mag-apply dyan. Kaso ang experience ko lang po, 2 years sa Riyadh. Nag-alaga ako ng special child. Ma'am, at sa Riyadh, 3 years din ma'am, nag-alaga ng newborn baby. At naglilinis din. At sa Jeddah, 6 years newborn baby din. At may 2 malaki at nagluluto at naglilinis. Dito naman sa Hong Kong, baby din. 2 years old, ma'am. Linis at luto din. Ma'am, pwede kaya dyan, ma'am? Ayan. Ang kasagutan sa kanyang katanungan ay, bali siguro, concerned siya kasi ang kanyang mga inalagaan ay puro mga baby. Sa totoo lang, magandang qualification nyo ng inalagaan nyo ay baby. Kasi nga, kung marunong ka mag-alaga ng baby, for sure, kakayanin mo ding mag-alaga ng medyo malaki na. And then, yung isa namang inaalagaan mo ngayon ay yung sa Hong Kong ay 2 years old na okay yan. Kasi syempre, yung 2 years old medyo mahirap alagaan yan. Pag medyo malaki-laki na, hindi na mahirap para sa iyo. Kaya sigurado, ikaw ay hindi masyadong mahihirapan para matanggap dito sa Spain. Kaya lang, dapat kahit pasabihin natin na napakadami mong experience na yan, dapat meron kang reference na maibibigay sa employer na a-applyan mo once na naandito ka na sa Spain. Kasi pwede naman kasing ang isipin ng employer ay gawa-gawaan mo lang ang mga experience na pinagsasabi mo kung wala kang masasabi o maibibigay na reference. Kasi ang mga employer dito ay gusto nila na makausap yung dati nating employer para ma-make sure natin o ma-make sure nila na ikaw ba talaga ay karapat-dapat. Sa dami kasi ng applicant dito sa Spain, syempre gusto nilang piliin kung sino yung the best sa lahat ng applicant na nag-a-apply sa kanila. Kaya ayan, kung sino man sa inyo, kahit saan kayo galing na bansa, kahit anong experience nyo sa bahay, ang pinakang importante ay meron kayong reference na maibibigay doon sa employer. Pwedeng recommendation letter, pero ang mas maganda ay contact number ng inyong dating employer para pwede nilang tawagan. Minsan naman kasi ay hindi naman nila tinatawagan. Pero mas maganda na sigurado na pwede talagang matawagan. Para kung tatawagan nila, makakausap nila. Kasi ang mas maganda ay i-build up kayo nung dati yung employer para sigurado kayo ay matanggap. Tapos, dito, lagi nyo lang tatandaan sa mga kababayan natin na makikipagsapalaran na napakarami na ng mga tao dito na naghahanap ng trabaho. Kaya talagang sipag, tiyaga, determinasyon at talagang sisikapin mo na kahit sa dami ng naghahanap ng trabaho ay makahanap ka ng trabaho. Kasi sa totoo lang, kahit dito na ako, matagal na ako dito, magsi 6 years na ako, kaya lang hindi ko magawa yung basta-basta umalis sa employer ko para maghanap ng panibagong trabaho. Kasi sa totoo lang ako ay natatakot na baka pag ako ay nag-resign doon, ay ako ay hindi makahanap kaagad ng trabaho. Kasi sa dami ng mga kababayan na naghahanap ng trabaho ay talagang pagalingan. Tapos ang pinakamaganda talaga yung reference na gagamitin. Kung sakali kasi na ako ay aalis sa amo ko, parang ayokong gamitin sila na reference. Kasi nga aalisan ko sila tapos sila gagamitin ko doon sa iba. Syempre, lalo na kung ayaw naman nila akong, gusto nila akong mag-isa if ever. Tsaka ayoko din yung magkaroon sila ng communication na, yung ganito, ganyan, alam mo yun, parang mas gusto ko na, kaya lang, pinoproblema ko talaga kung sinong reference ang ibibigay ko if ever. Kaya lang, bahala na. Ayan, ang pinaka-importante, basta pupunta kayo dito sa Spain, dapat ay meron kayong reference para kayo ay medyo malakas ang inyong panlaban para kayo ay makahanap agad ng trabaho. Pero dun sa iba na wala talagang reference na may bibigay, ang pinakang technique na pwede mo talagang gawin ay, lalo-lalo na yung mga walang experience, sabihin nyo ay 3 years ago na kasi yung last experience mo o nung mga nakaraan pa, kaya wala kang maibibigay na reference. Lalo na yung sa mga wala talagang experience na nagtrabaho sa electronics, syempre wala naman talaga tayong maibibigay na reference, ganun ang gawin nyo. Pero dun sa iba, paano kayang gagawin natin? Sabihin nyo na lang na hindi kasi kayo ko pinayagan na pumunta dito sa Europe, kaya hindi nyo baka hindi kayo i-build up. Magsabi na lang kayo ng totoo kasi may mga kababayan naman tayo na nagsasabi ng totoo at natatanggap din naman sila. Samahan lang din talaga natin ng panalangin
para tulungan tayo ni Lord na makahanap ng trabaho. Basta ang pinaka-tips ko lang din ay kung ano yung unang amo na tatanggap sa'yo ay i-grab mo na. Pero kung may pamimilian ka naman na dalawa yung trabaho na tumanggap sa'yo, ay pakagalingan ng pili. Kasi minsan ay may mga nagkakamali tayo ng pili, pero ganun lang din naman yun. Para lang din tayo matuto para next time, alam mo na. Okay lang yun. Siguro yun naman talaga nakatakda na makapunta ka doon sa employer na yun. Then after nun, ihanap ka ulit ng iba. Basta, pagpupunta kayo dito at pipiliin yung Spain, sana ay anuman ang pagsubok na daanan nyo o datnan nyo dito, huwag sana kayong susuko. Kailangan lang talaga magdadala kayo ng pera dito. At regarding nga doon sa experience, ay kahit na ano yung inalagaan mo, ay okay lang yan. Lalo na bata. Ang pinaka-priority talaga dito, ang experience mo ay nag-alaga ka ng bata. Kahit baby pa yan. Kasi marami dito din ang naghahanap ng kailangan may experience sa bata. Tapos yung iba, priority minsan galing ng Hong Kong, ng Taiwan. Kasi alam mo naman, doon naman talaga yung kadalasan na may experience sa pagtatrabaho sa bahay. At saka syempre sa Middle East. Ayan. Kaya napakalaki ng chance na kayo ay matatanggap kaagad. Kaya lang talaga, sobrang laki na lang talaga. Sobrang dami talaga ng mga naghahanap ng trabaho. Lalo na ngayon na 2 years na lang ang pag-aantay dito sa Spain at magkakaroon na ng papel. Kaya sa mga pupunta pa lang dito, kailangan galingan. Ibenta ang sarili. Kung ano yung mga qualities na meron ka, kung saan ka magaling, sabihin mo, para i-consider nila at ikaw ay subukan nila. At tatandaan nyo lang na hindi porke natanggap ka na dun sa trabaho, ay sigurado na ikaw ay magtatagal doon. Kasi kapag hindi sila nasatisfied sa iyong trabaho, anytime ay pwede ka nilang paalisin. Ang mangyayari dyan, pwede sasabihin nila, trabaho ka, ganito, thank you so much, you are so kind. May sasabihan ka naman ng magagandang qualities mo, pero sasabihin nila na, ganito, kasi may hinahanap sila na iba, kaya paaalisin ka nila. O kaya may time naman na i-message ka na lang nila na last day mo na ganun. Kaya if ever na makahanap kayo ng trabaho, wag muna kayo makakampante na talagang kayo ay okay na. Kailangan nyo pa rin magtipid kasi hindi natin alam kung hanggang kailan kayo magtatrabaho doon. Pag nakahanap na kayo ng trabaho, huwag kayo munang pakakampante kasi hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo magtatrabaho doon. Hanggat hindi kayo nakaka 1 year, siguro, or whatever, kasi depende lang din talaga yan sa amo. May mga kahit ninyo matagal-tagal ka na, ay talagang pag nakita nila na hindi sila satisfied sa'yo, ay ikaw ay anytime ay paaalisin. Wala naman yung kontrata kasi pag bago pa lang, walang kontrata dito. Pero tatandaan nyo, pag kayo naman ay hindi satisfied o hindi kayo masaya doon sa inyong ginagawa, ay anytime din ay pwede din kayong umalis doon sa employer nyo at maghanap ng bagong trabaho. Ang kadalasang ginagawa dito ng mga kababayan natin ay inaantay na makuha yung sahod saka magpapaalam. Pero kung hindi mo na talaga kayang tiisin at gusto mo nang umalis, pwede ka namang magsabi. At syempre, babayaran ka din naman nila. Kaya lang may mga amo lang din na sobrang sama ng ugali at talaga namang halimbawa ilang araw ka lang nagtrabaho, minsan ay hindi ka babayaran pero may habol ka pa rin. Kaya lang medyo magulo. Kaya mas maganda kung antay mo na lang yung sahod kung kaya pa naman para siguradong ikaw ay babayaran. Ayan, sana ay nakatulong ang video kong ito sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Europa, lalong-lalo na dito sa Madrid, Spain. Sana ay makita ko kayo dito. Maraming salamat sa panonood.